Mga kapatid, kasama po natin ang spokesperson ng prosecution team po ito, si Opo. Attorney Benjamin Tolosa. Isa din po sa mga ating pong binibigyan ng pagpupugay na spokesperson na available. Opo, at mahinahon din po at hindi Malumanay maitatanggi din. rin ang gandang lalaki naman. Oo. Talaga naman. Ayun na nga. Marami nga nag-aabang sa kanya kung kailan siya haharap eh. Doon sa on the floor eh. Ito, kausapin natin. Sasalang Oo. bilang prosecutor. Andiyan na ba siya? Si attorney? Nasa linya ngayon and we say thank you very much po kay Attorney Benjamin Tolosa. Attorney, magandang umaga po. Yo, magandang umaga ho, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat din ho ng mga tagapakinig niyo. Magandang umaga. Parang pagod na yata kayo, attorney. Hindi ba kayo pagod? Sorry Pasensya na ho, Manong Ted. Hindi ko kagad na We understand. tanong naman. Apo, ito si Yes Chacha. po. Attorney, yes po. Maraming salamat. At least naman mamaya makakapahinga kayo kahit papano. Wala pong trial na mangyayari. Pero attorney, pag-usapan natin to. Sa Lunes nga po ang desisyon ng ating senator judges kung papayagan yung BIR and tax records ni VP Sara at ng asawa niya pong si Attorney Man Scarpio na mabuksan sa publiko. Ang tanong, attorney, kung sakali na hindi pumayag ang ating senator judges, may iba pa po ba kayong pagbabasihan para po maipakita sa publiko na talagang nagkaroon ng pagkamal ng yaman ng Vice Presidente? Well, yung mga basihan naman ho ng mga charges namin sa articles of impeachment, hindi naman ho yan nakasalalay sa iisang dokumento lang. So, madami naman kaming ebidensya, both testimonial and documentary, na susuporta sa aming charges. Gayunpaman, hindi ho na muna iniisip yung possibility na hindi yan ho pagbibigyan dahil matibay naman ho yung basehan namin sa paghihingi namin ng dokumento na to. Nakasalalay naman yan sa konstitusyon, sa applicable laws, na special laws governing these matters, pati yung hong dating naging action na din ng impeachment court doon ho sa pagliliti sa impeachment ni late CJ Corona. So, maasa ho kami na bibigyan naman ho yan. Kumbaga, positive thinking lang tayo. So, total sa Lunes pa naman po talaga magkakaalaman. Pero attorney, ano po ba nangyari? Kasi naipahayag naman na po kahapon na magkabilang kampo, even the prosecution, kung ano talaga yung dahilan kung bakit gusto nyo pong mabulatlat yung BIR and tax records. Tama po ba? Iba pa po yun dun sa ibinalik sa BIR office? Iba pa po itong hiling nyo? Well, kasama ho iyon plus additional BIR documents. Pero kasama din ho yung ibinalik. Okay. So, magkaiba po yung hiling nyo doon. Pareho po bang desisyonan yon sa Lunes? Tama ho. Sa Lunes din ho yung decision na yan. After continuation ng mga magiging oral arguments, which is yung part naman dyan, ang pagtatanong naman na ng mga senator judges. May balita po ba tayo kung may letter na po from BIR Commissioner para po sa authority? Galing po sa Pangulo eh. I think siya lang yung may authority na mag-utos para po pabuksan yung mga records na ito. May balita na po ba kung may sulat ang BIR Commissioner? Ako personally have not received any notice about that. But kapag meron ho akong update, I'll make sure to let you know. No? But sa ngayong punto naman ho na to, nandun pa lang naman ho tayo dun sa pagsabina pa lang. No? So, I'm sure after nun, tignan ho natin yung magiging hakbang ng BIR Commissioner. Oo. Attorney Tolosa, anong difference nung bagong BIR records na hinihingi nyo doon po sa laman ng box para lang mas klaro din po sa publiko? Well, in addition dun sa mga tax filings ng respondent, ng kanyang asawa at ng kanilang mga financial interest, meron pa hong additional yan na iba pang mga kumpanya, na pamamay-ari nila o interest, meron silang in financial interest doon, So mas malawak ho yung scope. How critical are these documents dito po sa inyong case para sa Article 2 na ito? Gaano ito ka-critical? Hello. Well, importante ho itong mga to para makita natin yung buong complete picture ho, kasi pinag-uusapan ho dun sa unexplained wealth, ang charge ho dyan ay hindi diniklaraan ng tama at kumpleto ng Vice Presidente sa kanyang salin yung buong yaman niya.
So para makita ho natin ito, dapat ikukumpara yung amounts of assets and total net worth na nakadeclare sa SALN versus ano yung declared niya na income during the same period na makikita sa BIR tax filings versus yung AMLAC records and BIR record, bank record na magpapakita naman magkano talaga ang laman ng mga bank account ng Vice Presidente sa same na period na to. Opo, yung nga po, as explained din kahapon ni Ginoong Shell Jokno, pag hindi kayo pinagbigyan dito, mahirap na pong patunayan ng inyong mga allegations sa Article 2. Again, mayroon pa rin naman ho tayong ibang basehan na dokumento at testimonya, but still, pinag-alaban namin na napaka-importante ho ito. No? Kung gusto nating makita yung buong katotohanan, maugnay doon sa buong yaman ng respondent, kailangan ho nating buksan at suriin ng mabuti ito. Opo. Kasi nga meron po kayong mga yung nangyari during the House Committee on Justice hearings, as we remember, na mga pinanggalingan din po ng mga figures na binanggit po kahapon ni Congressman Jokno. Alright, sir, ito pong Article 4 na ito, no? Ang claim nga po ninyo ay hindi na kailangan yung mga testigo. Halimbawa po, yung psychiatrist. Bakit hindi na siya kailangan? Gayong, di ba ang ating huling pinag-usapan, attorney, ang malaking bagay nga ho kasi nga dito, yung mental state ng nasasakdal. Yung nga din po ang gusto nga tumbukin dito. Bakit di na kailangan yun? Importante po iyon. Tama naman ho, but sa aming analysis and assessment dito, pagkatapos ng marinig yung buong salaysay ni Attorney Lotoc, no, pati yung mga naging tugon niya sa tanong ng hindi lang nung council ng magkabilang panig, pati ng mga senators, naging malinaw na din ang bagay na yan. Dahil malalaho natin, sinabi naman niya, nung tinignan niya yung totality ng circumstances, yung mga sinabi at naging aksyon ng Vice Presidente bago pa ang November 23, no, kung kailan sinabi ho yung pagbabanta ng buhay, pati yung panahon na yun, at pagkatapos, klaro na ito hong mga sinabi niya, talagang ito ho ay intentional. No? Hindi ito dala lang ng bugso ng damdam dahil consistent yung mga sinabi niya magmula sa sinabing gusto niyang pugutan ng ulo, kung inamin niya at inanunsyo sa publiko na meron na siyang agreement, no, meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na papatay presidente. Hanggang nung just 3 days after, mas kalmado na siya. No? Wala na ho sila doon sa hindi na niya kasama si Attorney Lopez doon sa kanyang pagkakadetena. Sinabi pa rin niya, no, hindi niya binawi. Hindi niya sinabing, dala lang ako ng galit o biro lang yan. Inamin pa rin niya sinabi niya. So, yung frame of mind ho niya, in the sense na seryoso ang kanyang pagbabanta, na-establish na ho yan ni Attorney Lotoc. Opo. So, hindi po sa hindi umatras yung psychiatrist na dapat tumestigo. Tama ho. Kumbaga, ang nakita na ho namin, hindi na kailangan, magiging surplusage na lang. Pwede na ho namin hindi na sa iyo po. Lalo na, siyempre pinapakinggan din ho natin yung sentimiento ng impeachment court ng mga kababayan natin na gusto nga ho, as much as possible, ano bang pwedeng gawin ng prosecution para mapabilis ito, mapaiksi yung proseso. So ito ho, no, nakita namin madaming witnesses na hindi na kailangan iupo dahil ang sasabihin nila na cover na ng ibang witnesses. So ganun na ho yung naging decision namin. Opo. Ito hong kay Ginoong Matibag, ano pa ba ang kahalagahan ng kanyang pagharap sa Tuesday? Maalala ho natin dun sa madaming tanong, no, lalo na ho nanggaling sa mga senator judges, yung iba pang investigasyon na ginawa ng NBI, no, paukol dun sa yung tao na kinausap ng Vice Presidente para patayin ang presidente, no. At lagi naman yung sinasagot diyan, may limitasyon yung ginawa niyang investigasyon as part ng Cybercrime Division, no. At sinasabi naman niya yung
intelligence service, sa mga kasagot niya, no? Ang NBI director. So, para makumpleto ho, no, yung storya tungkol sa investigasyon na ginawa ng NBI, yan ho yung pupunan naman ni NBI Director Matutan. Opo, you are taking the risk, no, na inyo pong pagsalang sa testigong ito dito po sa mga obviously ay hostile senators. Naintindihan ho. Tama, naintindihan ho namin, Manong Ted, no? But sa amin, ang posisyon namin, yung magiging laman ng testimonya niya, no, ibang completely different matter naman ho to. Kung ano man ho yung mga issues or grievances na meron ho yung isang senador. So sa amin hong palagay, hindi ho ito maapektuhan. At importante, yung magiging testimonya niya, kaya kung naging decision namin, despite hearing those grievances and issues, importante pa rin na iupo pa rin namin ho siya as a witness. Ho. Opo. Sir, totoo ba na kahapon nagbotohan ang mga miyembro ng prosecution kung isasalang pa sa Ginoong Matibag o hindi? Kasi may mga tumututol na siya isalang pa. More of assessment lang naman ho. Tama naman ho yung sinabi nyo. That's a fair assessment. Dahil asahan natin, no, na kapag siya umupo ng testigo, no, itong mga concerns or issues, itong mga senators, no, may statements about it yesterday, kukomprontahin ho siya tungkol dyan. But in the end, ang naging decision pa rin ho ng prosecution is hindi ibang bagay naman yan, no, yung mga usapin yan. Dun sa laman ng testimonya, completely different matters. So, ang decision namin, mas mahalaga na marinig ng tao yung buong katotohanan paukol dito. So, iupo pa rin namin siya. Opo. Gaano ka-intense ang caucus ninyo? Lagi naman ho kami may deliberations, assessment, bago mag-upo ng witness, pagkatapos mag-upo. So, tama naman ho sa normal na proseso ho namin. Okay, sige po. Discussion about the case. Alright, sige po. So kami aantabay po sa Tuesday din. But of course, no Monday muna dito po sa magiging napaka-critical, crucial decision po of the impeachment court tungkol dito po sa inyong request for subpoena. Salamat po, Attorney, as always. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.